So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na sa Chop. So ngayon napakainit, kaya ito, inom ng tubig. Talagang grabe init ngayon. So kanina madaling araw, nag-guys tayo ng mga bees, tsaka ng plants. Nagdilig tayo ng kaunti. Pero hindi pa tayo nakakapag-refill ng mga water tray natin. Yung nakapaglagay ng water directly yung sa tray. Ang ginawa lang natin kanina umaga ay light misting, kaya tara, samahan nyo kung umakyat. Ito pala yung kararating na next Pagnomos. Nilalagay namin yan sa mga ganyan container or kahit sa sako lang rin pa rin, basta matubigan nyo or mabasahan nyo pagdating, enough para ma-moist yung sphagnumos kung may plano kayong buhayin pa yung mga sphagnumos na purchase nyo. So ito naman yung aming mga water tray na ginawa rin ng inyong lingkod kahapon. Ito yung lower part ng tray. So ito naman yung upper part. So mapapansin nyo dito, tinate ko yung takip nya para maging another tray. Diba? Tapos may mga butas naman yan. Kailangan yan para kapag nag-overflow yung tubig, halimbawa umuulan or napasobra kayo ng dilig, hindi siya mag-waterlog. So ma-avoid nyo yung root rot. So lalagyan pa rin namin yan ng plastic. Ganito ka taas yung plastic niyan. So kapag umapaw yun, overflow na. So mahalaga yung mga system na yun na may mga yung dito naiaalis niya yung mga excess water para hindi siya bababad. No, kasi hindi maganda pag matagal na nakababad, lalo na at hindi naman sa wild yung setup natin, kundi sa dito lang, no, sa mga growing area. Kasi pagka laging waterlog, maaring tumaas yung minerals at matunaw yung halaman natin. So ang dami yan. So isa-isa syempre dalawa magagawa, no, basta't may takip. Tapos okay lang to pag pinapatong, wag lang yung isabit, kasi naalala nyo nung nakaraan nagsabit tayo ng styro, binaba ko uli. Kasi yung mga tape ay hindi yan garantisado na mag-hold. So kung nakita akong parang umuumbok na sa ilalim at parang natatanggal na yung tape, binatong ko na lang. Siguro may mga ibang paraan para gawin yon, pero sa susunod na natin alamin kung anong gagawin natin. Pero may naiisip na agad akong paraan paano pwede nang isabit, syempre yung hindi tinape. Yung may mga tape ay yun yung sa baba. So tingnan natin. Ito may pa, tubig pa, pansin nila. Ayan, may tubig pa yan, manipis na pero okay pa yan. Na-miss ko naman to kanina umaga, kaya okay lang. Tignan nyo to. Medyo natutuyo-tuyo. Ito pa naman yung white BFT. Palit ko kaya ng pwesto dito. Wait lang, hanapan natin ang pwesto. Dito kasi tuyo na agad. Okay pa yan. Mimiss na lang natin, o lagyan natin ng tubig yan mamaya. So dito okay pa rin yung tubig niya, pero kailangan ko ng tubigan to. Tag-1 litro bawat lagyan. Lalo na itong mga sanju, kasi mas una tong namamatay kapag natutuyuan. Ang BFT kaya niya magtagal kahit na mga ilang oras pa, pero ang sanju kapag natuyo to, mabilis kasi walang raisan. So ingat kayo. So yung ganyan kaya pa niyang mag-survive. Huwag lang yung tuyo-tuyo. Pero hindi ko nahintayin na matuyong tuyo. Kailangan ko na dagdagan ito maya-maya. Ito, madaling matuyo ito kasi maliit yung mga planto niya. Tignan niyo kung gaano kainit. Tutunaw.
So wala na rin mga water yung mga tray nila, oh. Kaya natutuyo-tuyo na rin. So alam nyo ba na okay rin yan na minsan natutuyuan? Pero pag ganito na sobrang init, hindi siya ganun kaganda kasi saglit lang ubos yung halaman nyo pagka hindi nyo na agapan. So ayan, bibigyan natin. Hindi misting ang kailangan nito. Kailangan nito yung buhos. Although pag minis mo yan, makakatulong rin. Kaya lang para kung hindi ako makapagdalig bukas kasi alam ko mabibisa ako mamaya bukas, i-ready na natin sila kasi darating yung mga halaman, kailangan kong ipaso lahat yun. So inaabot kami ng madaling araw kinabukasan, lalo na ngayon wala akong katulong. Nagbabantay yung aking asawa sa chewin ko na may sakit. So ako yung nag-aasikaso muna ng mga halaman. Siya naman nagtanim siya ng mga sphagnum moss kahapon. So kami lang yung nag-aasikaso dito. So malaking bagay yung system dito na may pump yung tubig pataas. Yung tubig na to galing to sa sa alulod, pero pag naubos na yung tubig sa yung mga rainwater, nilagyan namin ng supplement na RO system, yung RO water. So ngayon tumatakbo tong pandilig namin na mga na lang to, RO water. Kasi siguro matagal na naubos yung rainwater. May minamaintain lang akong dami ng tubig. Hindi ko naman pinupuno yung tatlong taga 1,000 liters na dito IBC tank kasi taga 1,000 liters isa yan. So nag-maintain lang ako siguro ng 1,000 liters, no, para kung sakaling magkaroon ng aberya, mawala ng tubig o masira yung RO filter natin. So tatagal pa tong natin supply hanggat makagawa ng paraan. So sa awa ng Diyos, hindi na tayo masyadong namang problema sa tubig. Di tulad dati, kung napanood nyo yung mga ibang vlog natin dati, talagang hirap. Pagpaubos na yung tubig mo, ang laki ng gastos kasi ang mahal ng tas stress ka pa. Tatay na natin. Yan. So ang paraan ng pagdidilig ay simple lang. Tabo-tabuin lang natin yan dun sa mga lugar na sa ganito mga dalawa. Okay lang mag overwater kapag sobrang init. Huwag lang kapag maulan mag lokohan ka. Pero pag tag-ulan, alam mo ba, nagdidilig pa rin ako. Bakit pagka tag-ulan nagdidilig pa rin? Kasi kapag tag-ulan, di ba, biglang iinit yan. Saglit lang tuyo yung mga mga trees niya. Yung tawag dito, alinsangan, alam niyo yan, yung nag-evaporate yung tubig after ng ulan. Malakas rin makapeke yun sa mga nag-aalaga. Kung baguhan ka kapag aalaga at nagtag-ulan, isipin mo hindi pa na akong ditilig, umulan naman. Nadali na kami niyan dati. So ayun. Kaya maganda rin na minsan naka-tray, nakahanda yung tray kasi hindi naman agad natutuyo yung tray. Yung nadadali ng biglang kagkatuyo yung hindi naka-tray. So ayan, yan lang.
makita nyo yung ginagawa namin dito. Iba kasi iniisip may secret daw kami sa pag-aalaga. Wala, experience lang rin talaga. Kasi hindi ka na naman magdi-decide ng ganito kung hindi mo pa naranasan yung mga aberya dati. So sa tagal-tagal namin nag-aalaga, alam na namin yung mga dapat namin gawin at hindi dapat gawin. Hindi naman overwatering yung ginagawa namin, kundi ano lang ba, binibigyan namin ng additional lifeline yung mga halaman para may tubig sila mamaya hanggat kahit uminit ng gusto. Sa isang ano lang okay na yan. Tapos konting hapyaw ng misting sa ibabaw. Silipin natin mamaya yung mga bubuyog. Gusto ko rin makita kung bumalik sila dun sa kanilang dating pwesto, nakamove na ba sila o dun pa rin sila sa original na bahay nila. Hindi pa ako ganun kagaling sa beekeeping, kaya mahalaga sa mga baguhan yung mag-observe ka. Ubus na ito sa kabila. Isipin nyo kung wala tayong RO system, ano na to? Lakas sa tubig rin, 20 liters per sprayer. Kaya alam ko sa isang araw nakaka 100 liters ako na tubig Sa time na hindi ganito kainit, pwede kang hindi magdilig ng isang araw. Pero ngayon na sobrang init, hirap baka sakali. So ngayon, tatakay ba't hindi ko diniligan itong dalawa? Kasi tingnan nyo naman, matubig pa yan, perfect pa yung kanilang condition. Tsaka maliit pa yung mga ano na yan maliit pa yung mga plants. So ayan, ayos ka naman si Mrs. Lakad ng papeles kasi nagsisettle na yung bill sa hospital. Wala kasing kasama si Tito, kaya kami rin yung assist dito yung aking wife. So ayan, titignan natin. Kung mapapansin nyo, pwede nyo ganyan, natagalan nyo ng konti.
Wala namang problema yan kasi naka water tray, diba? Ang maganda dito sa water tray, walang tapon eh. So isa sa mga ino-observe ko dito sa water tray, hanggang kailan ako magwa-water tray, hanggat okay pa sila. At hanggat hindi pa naman tagulan, hindi na ako mag-water tray pag tagulan. I mean, hindi na ako ganun kadalas mag-dilig pala. Naka-water tray pa rin sila, pero hindi na ganun kadalas yung misting, yung pag-refill ng tubig. Pagka tag-ulan or yung medyo hindi na ganun kainit, meron kang time na dapat napapatuyo mo sila ng kaunti. Alam niyo ba nung pabalik ako dati sa pagka-carnivorous plant, kasi December last year 2025 doon ako bumalik sa carnivorous plant, pag-aalaga at pagbebenta. Pinanood ko ulit mga dati kong video. Kasi sa totoo lang, although alam ko naman parang wala sa akin yung buo yung confidence na mabubuhay mo yung mga bago mong alagaan. So pinanood ko pa rin, yung natutunan ako sa sarili, yung mga previous experience ko. Pero hindi lahat ng mga dati kong video magpa-flower si Blacktail. Kaya natin mag-flower. Hindi lahat ng mga dati kong video ay effective pa rin ngayon, or yung kumbaga applicable sa mga setup ko. So may mga ibang mga kumbaga technique na ngayon hindi ko na ginagawa. Halimbawa yung sobrang pagpo-propagate, medyo nabawas-bawasan yan. Pero pala ko nga magturo ulit kung paano mag-propagate para yung mga baguhan ma-assist natin paano mag-propagate na from one plant. Magagawa nilang at least 3, maximum ng 13. Ayun yung mga natin pwede natin ituro sa kanila. Hindi pa po pag dito kampanting alagaan niya yung Sarracenia. Kaya nanonood ako ngayon ng mga video about sa kung paano alagaan yung Sarracenia. Kasi dati nabubuhay ko naman yan dito. Kaya lang may mga experiences ako dati na hindi ganun ako ka-successful sa Sarracenia. Siguro dahil masyado akong aggressive sa propagation dati. Ito lang naman ang ginagawa namin pagka sobrang init. Sa beekeeping naman, sabi nila, kung komportable ka sa lugar na yan, halimbawa ganitong tanghali, tayo ka sa lugar kung saan malalagay yung bees, pag comfortable ka, pwede mo lagay din yung bees. Pero kung sobrang init, so kung ganun din sa mga bees, sa halaman, di ba naman sa halaman talaga gusto nila yung maaraw na lugar. Sa bees naman ganun din. Kaya lang yung may mga ibang mga factors lang talaga sa plants tsaka beekeeping na kailangan tayong consider. Sa plant, gusto talaga nila as much sun as you can give, diba? Lalo na sa mga ganitong mga carnivorous plant and sa mga halaman na Drosera and DFT. Sa mga bubuyog, ang mahalaga sa kanila morning sunlight. Bakit yan? Kasi yun yung alarm clock nila sa umaga.
pag naarawan na yung bahay nila, hudyat na yan para mag-harvest sila. Yung madaling araw, nagdilig na ako, ngayon dilig ulit. Grabe kasing init na yan. Hindi siya yung usual na init. Nagdagan na natin yung tubig, maubos na. Pati yung hose ko lumalambot eh. Natigas na klase na hose to. Para siya yung init sa Middle East. Actually, mas mainit doon. Yung tipong pagkaligo mo, pagkalabas mo, tuyo agad na parang naka head and shoulder yung buhok mo. Natapang yung tubig, napakainit. Extreme heat, extreme cold. Sa gabi, napakalamig naman. Naabangan ko yung tag-ulan para makapuno na naman ng tubig. Pero pag tag-ulan, may panibagong challenge sa paghahalaman. Kung tag-init ngayon, kung paano mo tutubigan. Pag tag-ulan naman, kung paano mo i-drain yung tubig na laging dadalaw sa'yo. So ang ginagawa namin doon nga, bawas ng taas ng mga water tray. Tapos bawas ang dilig, unti-unti lang. Yung red piranha ngayon nag-a-upright eh, pati iba mga BFT ko so, sobrang init eh. So pagka mabagal yung tubo ng BFT nyo, huwag kayo mag-alala, lagaan nyo na nalagaan. Pag nagising yan, bibilis na naman yung paglaki nila. Nagdo-dormant rin kasi yung halaman dito sa Pilipinas, kaya lang hindi sabay-sabay o kaya hindi parehas na season tulad yung sa iba sa labas. So ang tangi mo na magagawa, alagaan mo na maayos, huwag mong pakialaman. Pag in-stress mo yan na sila, dormant sila, pamatay rin yan. Lalo na kung lagi mong kukulit-kulitin, babasain, gagalaw-galawin. So naman tayo magdilig sa loob. Dito sa loob parang kailangan madaligan dito. Okay pa, i-mist ko lang siguro konti itong Helianthera at may init ngayon na kailangang supportahan sila. Helianthera at meron pala akong ano doon, kailangan natin magdilig. Meron akong Madagascariensis dyan eh, na nilipat. So hindi pwedeng tignan lang natin kung kailangan talagang diligan. Check lang. So ayan yung Madagascariensis natin. Hindi pa rin ganun kaganda, pero at least na-injure niya yung init dito mula dun sa high humidity area na makulim-kilim. Punta dito sa mas mainit na lugar na medyo mas may liwanag. Ayan, buhay naman.
Pero hindi ganun ka-beauty. Usually naman yan gumaganda kapag naipapaarawan na ng gusto. Hanggat buhay yan, goods. Goods yan. Ay, ayan. So ito, sa mga Helianthera at ibang pitcher plant, mahalaga na malagyan nyo na tubig yung mga pitcher nya, kasi pag napabayaan nyo matutulad sa ganito, natutuyo. So kahit na tag-ulan kahit pa paano kailangan nyo itong i-mist yung mga pitcher nyo. Medyo hindi ganun ka daling alagaan yung mga Helianthera, maliban na lang dito sa minor, yung Mora minor. Hindi pa ako namamatay ng rerodula ngayon pa lang. Ayun, sa init siguro to, tsaka numating kasi ito na may fungus yung isa, yung dalawa pala. Kaya medyo natutuyo-tuyo. So wala tayong magagawa, ginawa na naman natin yung lahat para sa kanila. So pagka may fungus, kailangan talaga yung airflow, papasarawan para matanggal yung fungus, hindi mabuhay. Kaya lang paano paarawan kung kararating lang ng halaman, di ba? So ang gagawin mo lang talaga ito, ilagay mo sa medyo mas maganda airflow, hindi man ganun ka open yung area, at least mas okay yung airflow niya, tapos mas may araw para hindi mamihasa yung mga fungus. So tayo magdilig banda dyan, dito naman tayo sa kabila. Mamaya makikita nyo. Sinabihan ko na yung wife ko na hindi na mag-propagate ng sphagnum. Ang sipag yung propagate pa rin. So yan, dilig-dilig lang. Ang maganda lang pag kahit ma-overwater kayo sa ganitong setup, walang water crate eh. So yung tubig niya napupunta lang sa gilid, which is nagiging halumigmig niya after na ma-drain sa gilid. So okay lang na magdilig-dilig ka, basta't walang water tray. Hindi lahat may panahon sa ganito, yung didilig, ganyan. Kaya iba, pina-water tray na lang. Pero okay rin naman yan. May kanya-kanyang, kumbaga sweet spot na yan, technique. Kung papaano. So, dito naman tayo sa last area. Ayan, ganito nagdiligan ko na kanina. Papyawan pa rin natin. Ayun yung mga bagong papagit sa dulo, yung tatlo. After a while magiging ganyan na yung green na green na. Kung natandaan nyo, ito yung mga hindi ganun ka green nung dati. Ngayon buhay na sila. Close na muna natin ang water. So ang kagandahan nito mga bossing, ay yung tubig niya. So kahit na magdilig ako na magdilig dyan, kahit mag-drain yan sila, nasasalo ko yung tubig. Tapos yung tubig niyan pwede kong ilagay sa aquarium ko o din sa mga halaman and non-carnivorous plant.
Huwag nyo lang ipandidirig dun sa maarte yung halaman. Sa Nepenthes pwede, pero wag dun sa mga Nepenthes na naka-tray. Dun sa mga hindi naka-tray, tas malalaki yung paso. O yung matitibay rin ng mga variety. Para hindi kayo madisgrasya. So ayan, sa mga ganito ko nilalagay, malalaki na ganyan. O kaya dun sa labas, pandilig ko sa pakalang carnivorous land, pati din sa malalaking Nepenthes. Ito nga, oh. Ayan. Kahit paano may moisture pa rin. Kahit hindi pa diligan. Ganda pa rin ng moisture content ng media. Mga ganito dapat. So, yun. Ganun lang. Yung pag-manage ng mga halaman kapag ganito kainit. Pag tinamad kayo, talo. Kaya kung sobrang busy nyo, water tray na lang. So, gawan nyo ng paraan para may time na magdi-drain din yung sobrang tubig. Dito sa amin, ano yun, natural occurring yung pagka-drain kasi mainit. Nag-evaporate agad. So, magiging kalaban namin na dito after a few months ay yung mineral build-up. Pero meron na rin naman ako naisip na paraan para doon. Na yung pinakita natin na nakaraan, yung tatagilid natin. Tapos tutubigan para ma-drain yung mga extra minerals. So, ayun lang siguro. At papahinga muna tayo at hintayin natin yung para paparating yung mga plants. Hopefully ngayong hapon o gabi dumating. Pinaka worst ay bukas ng hapon dumating kasi ayoko dumating yan ng bukas. Lalo na sa bandang hapon kasi rest day namin yan. Parang wala kaming rest day kapag ganun yung nangyari. Pero ano magagawa natin, hindi naman natin pwedeng patagalin yung pag-replant nun. Kailangan maitanim. So, ayan, let's hope na maging okay itong mga tanim natin. At sana nasa mabuting kalagayan. Kung kailangan diligan yung halaman nyo, malamang kayo rin kailangan nyo mag-hydrate lagi ngayon na sobrang init. Nagte-therapy ako ng mga na-stroke. Meron ako naging tinerapy nung nakaraan. Na-stroke siya dahil sa heat, nag-bike siya ng tanghaling tapat, heat stroke. So ayan, ingat tayo. Inom ng maraming tubig para ma-compensate yung sobrang init na panahon ngayon. So yun lang, God bless and bye bye.